Ang wagas na pag-ibig ay walang kapantay. Hindi mo ito kayang sukatin sapagkat wala itong hangganan. Yung tipong ibibigay mong lahat para sa taong mahal mo, na kahit minsan kapalit nun ay nasasaktan ka na. Kabiguan ang idinulot kay Pia ng kanyang unang pag-ibig. Pagkatapos ng ilang taong pagdadalamhati, nagdesisyon siyang bumangon. But just as she was starting to pick up her life's broken pieces, her ex-boyfriend Cyrus came into the scene. Hindi lang ang buhay niya ang ginulo nito, kundi pati ang kanyang puso. Natuklasan niyang iniibig pa rin niya ang lalaki pagkatapos ng lahat. But all circumstances are against them. May nobya na ito at siya naman ay nakatakdang ikasal sa ibang lalaki. May pag-asa pa ba para madugtungan ang kanilang naputol na pag-iibigan? Magandang araw po sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ng ating video. Paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Blankong napatingin sa nagkikislapan na suot na singsing si Pia. Hindi mumurahin ang ganoong klase ng alahas. Ito palang sorpresang kanina pa binabanggit ni Mike. She certainly was surprised. Ngayon lang nagbigay ng regalo sa kanyang lalaki. At mamahalin pa. Miracle of all miracle. 4 na taon na silang magkasintahan. Sa loob ng panahong yun hindi gumagastos ng pera ang lalaki. Mabigyan lang siya kahit isang tangkay ng rosas. Huling bigay nito ng bulaklak sa kanya ay noon na nanliligaw pa lang ito. At hindi na yun nasundan pa. Gusto pa nga niyang maniwalang kuripot ito. Kung noon ay nakasimangot ito kapag nagyayaya siyang kumain sa labas, ngayon ay naroon sila sa loob ng isang mamahaling restaurant. Nilalagnat ba ang nobyo niya? What's the occasion? Naisatinig ni Pia. Bagay na ikinataas ng kilay ng kaharap niya. Pagkatapos ay agad sumamba ko lang muka. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Hangil nito. No, ang ipinagtataka ko lang. Wala akong matanda ang mahalagang okasyon para dalhin mo ako sa isang first class restaurant at regaluhan ng mamahaling bagay. Bakit? Hindi pa ba sapat ang date na to para maging espesyal ang lahat? Sarkastiko nitong wika. Umandar na naman ang pagka-childish. He's 31 for heaven's sake. Mukhang away na naman ang hahantungan ng tagpo. Iyon ang hindi niya gusto kay Mike. Konting pagtatalo o di pagkakaunawaan na inagliliyab agad sa galit. Mabilis niyang ginagap ang palad ng nobyo. Hindi naman sa ganon. Nanibago lang ako. First time kasing nangyari to. But I liked it. Well, you should. Halos maubos ang savings ko para lang mabili yan. Wala na akong pambili ng kapalit kapag hindi mo nagustuhan. Nakagat niya ang labi. Isinumbat na naman ang nabawas sa pera nito dahil sa kanya. Bakit? Sinabi ba niyang ibili siya nito ng singsing? Ikinulong na lang niya sa mga labi ang sasabihin para huwag na lang humaba ang issue. I really love it. Thank you very much, sweetheart. Starting tomorrow, aayusin na natin ang lahat para sa kasal natin. Bahay, simbahan, reception, invitations at kung ano-ano pa. Seryoso na wika ni Mike sa kanya. Kasal? You heard me right. Tayo? Ikakasal? Ano ka ba? Singhal nito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Ikakasal na tayo. Kakatapos ko lang mag-propose sa'yo. Hayan at suot mo na ang engagement ring. Napaawang ang bibig ni Pia. Pagkatapos ay bahaw na humalakhak. Nakapag-propose na pala ito ng lagay na yon. How unromantic. Wala man lang sweet na mensahe o kahit man lang malambing na pagsasabi ng will you marry me? What the hell is happening to you, Pia? Ano nga bang nangyayari sa kanya? Dapat masaya siya ngayon dahil malapit na silang ikasal ng boyfriend niya. Sa wakas magkakaroon na ng direksyon ng kanyang buhay. May ama nang matatawag si Daniel, but still she felt empty. Pinilit niyang kapain ang damdamin. Bakit wala siyang kilig na nararamdaman? Sa bagay katuwiran niya. Matagal nang lumipas sa kanilang kilig stage. Gagamitin ko ang natitirang savings ko para ipambili ng bahay natin. Meron na akong prospect.
Pagkatapos niyon, wala nang masyadong problema. Pareho namang stable ang trabaho natin. Sa isang kilalang real estate firm sila pumapasok. Mike was her superior. Siya naman ay ordinaryong ahente. May regular na sahod at paminsan-minsan ay nakaka-jackpot kapag may malaking bentahang na i-close. Doon sila nagkakilala ng nobyo. All those times itong umasiste sa kanya. Tinutulungan siyang makakuha ng kliyente. Habang pinag-aaralan niyang pasikot-sikot sa field na yon. Hanggang sa magtapat ito ng pag-ibig sa kanya. Lumilipad na naman ang isip mo. Pinilit niyang ngumiti. Nangangarap lang ako ng singsing. Biruin mo, malapit na tayo magkasama sa iisang bubong. Kasinungalingan yon. She's not even thinking about it. We will build a happy family. Yes, sweetheart. We will be a happy family. You, me, and Daniel. Ganoon na lang ang pangangalit ng bagang ng lalaki sa narinig na sinabi niya. Wala akong sinabing kasama si Daniel sa mga plano ko, Pia. Hindi siya maaaring tumira sa tirahan ko. Pero, iiwan mo siya sa parents mo. Akala ko ba'y tanggap mo na siya? Tinanggap ko siya dahil wala akong choice, dahil mahal kita. Pero kalabisan naman siguro ang ipasama mo sa akin ang anak mo sa ibang Poncio Pilato. Tigagal si Pia na napatingin sa nobyo. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang niya? Maintindihan kaya siya ng mga ito? At paano si Daniel? Baka kamuhian siya ng anak. Let's call it a day, Pia. Pagod na ako. May pasok pa tayo bukas. Sinenyasan nito ang waiter at binayaran ng bill. Pagkatapos ay tumayo na. Sandali, Mike. Mag-usap muna tayo. Pero tila walang narinig ang lalaki. Siya nga pala, sa makalawa ng gabi, sasamahan mo ko. May nakuha na akong buyer ng factory ni Mr. Cheng. Isasara na lang natin ang deal. Wala siyang nagawa kundi sumunod dito nang tumalikod ang lalaki. Kundi ay magko-commute siya pa uwi. Ipinarada ni Pia ang sasakyan sa tapat ng bahay ng mga magulang. Mabigat ang bawat hakbang niya papasok. She looked so haggard and restless. Hanggang doon ay dala niyang isiping hindi nagpatulog sa kanya kagabi. Paano siya magtatapat sa mga magulang? At paano niya ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang na anak ang sitwasyon? Ewan niya, isa lang ang kanyang alam. Hindi ngayon ang tamang oras para gawin yon. Kinuha ni Pia ang singsing sa daliri at ibinul sa iyon. Mami! Humahangos na sa lubong ni Daniel. Naupo siya para lumebel sa bata. Hinagkan niya ito sa magkabilang pisngi. Malambot yun at makinis, gaya ng kutis ni Cyrus. Ipinilig niya ang ulo. Bakit pa biglang pumasok sa kanyang isip ang lalaking yun? Kamusta na ang pinakagwapo kong anak sa buong universe? Mabuti po. Anong ginagawa mo habang wala ako? Naglaro po kami ni Lolo. Buhat sa likod bahay ay sumulpot si Mang Arnel. Good afternoon, Itay. Aniya sabay mano dito. Tapik lang sa pisnging isinagot nito. Nasaan po ang inay? Gaya ng dati, nagluluto. Akay-akay niya si Daniel papasok ng kusina. Tamang-tama ang dating mo, anak. Salubong sa kanya ni Aling Carmen. Nagluluto ako ng banana Q. Mukhang masarap yan niluluto mo, Nay. Kamusta na nga pala si Daniel? Hindi ba nagpasaway? Nang marinig iyon ay tumalilis agad ang bata. Naku, ang apo ko. Hindi kami pinatulog, iyak ng iyak. May nakikita raw siyang maraming monster. Sunod-sunod na lahad ng ginang. Isa pa yun sa mga inaalala ni Pia. Masyado pang bata si Daniel para iwan sa pangangalaga ng magulang. May edad na ang mga ito. Hindi rin sanay ang batang mawalay sa kanya. Oh, bakit hindi na naman maipintay ang mukha mo? Wala po. Nag-away na naman kayo ng magaling mong nobyo, anak? Hindi po. Pagod lang ako. Nag-field kasi ako kanina. Dinagdagan pa ng puyat ko kagabi. Pasado 12:00 na kasi kaming nakauwi ni Mike. Tinapunan siya ng isang kakaibang tingin ng ina. Naku, baka hindi lang sa restaurant kayo nagpupunta. Wag na wag ka magkakamali, Pia. Nay naman, hindi ko gagawin yon. May leksyon na ako. Ayoko nang mangyari ulit sa akin ang naranasan ko kay Cyrus. Never again. Buti naman, sabad ng ama niya nakakapasok lang. Naku, kung ako ang tatanungin, mas gusto ko si Cyrus kesa sa nobyo niyang si Pia. Mukhang hindi gagawa ng mabuting lalaking yun. Singit ni Aling Carmen. Nay naman,
Totoo naman ah. Hindi pa man ay nakikita ko ng masamang ugali ng Mike na yan. Maski sa hatian nyo ng komisyon ay nilalamangan ka. Ganun talagang sistema, superior ko kasi siya. Pero hindi ka na rin iba sa kanya. Hindi rin tama na ikaw itong nagbilad sa araw at nagpakahirap magbenta na kung ano-ano. Tapos maliit na komisyon lang ang mapupunta sa'yo. Humigit na lang siya ng hangin at nanahimik. Hindi rin naman ito magpapatalo. Wala nang panahon na makipagtalo pa. Inubos na lang niyang meryendang inihain ng ina. Pero muli niyang binuksan ng topic ng mapag-isa silang muli ni Aling Carmen. Inay, bakit ho ba nga bigat na bigat ng loob niyo kay Mike? Huwag mo nang itanong anak. Sige na po, sagutin niyo ako. Wala akong personal na galit sa kanya. Hindi ko lang gusto ang kanyang ugali. Akala mo, walang ibang magaling na tao sa mundo kundi siya. Ganun lang ho talaga yun. Mukhang suplado. Pero tahimik lang talaga. Makikita nyo balang araw makikilala nyo siya ng lubusan. 4 na taon mo nang sinasabi sa akin yan, Pia. Pero hanggang ngayon hindi ko makita ang kabaitang sinasabi mo. Palagi kang ang inaaway. Wika pa ng ina. Natahimik siya nang marinig iyon. Subukan niyang pakitaan ang kagaspangan ng apo ko at makikita niya. Dagdag pa ng ginang na tila galit na. Lalo tuloy siyang pinanghinaan ng loob. Inay, hindi ho yun magagawa ni Mike sa anak ko. Mahal niya si Daniel. Parang tunay na anak na ang turing niya sa inyong apo. Nagsinungaling na naman siya. Pero may ama na si Daniel at anong klaseng ama si Cyrus? Isang irresponsableng ama. Iniwan niya kami at ipinagpalit sa trabaho sa kung saang lupalop. Another lie. Siya ang nagmatigas. They were only 20 years old nang magpasya silang magsama ni Cyrus. Sa pag-aakalang tunay na pag-ibig ang nararamdaman nila sa isa't isa, tuloy pa rin ang pag-aaral niya. Regular ang tulong na natatanggap niya sa mga magulang at meron pa siyang part-time job. Uli lang lubos naman si Cyrus na nakipagsapalaran sa Maynila upang makapag-aral. Naunang dumating ang oportunidad sa lalaki. Isang baguhang international company nag-alok dito ng trabaho. Pero tumanggi siyang sumama dito. Mataas ang pangarap niya. Gusto niyang maging abogada. Ayaw niyang bumuntot lang dito at maging plain housewife. Kaya nagpaiwan siya dito. Ilang beses siyang sumulat sa'yo at nagpadala ng pera pero anong ginawa mo? Imbes na ipunin mo para sa batay, ibinalik mo at sinabi mong wala nang babalikan iyong tao. Hindi ko kailangan ng pera niya. Malaki sanang maitutulong ng perang yun para umasenso ka. Kung natuto kang lumunok ng pride baka maunlad ka na ngayon at maaaring buo ang pamilya nyo. Aasenso rin ako, Nay. Naghihintay lang ako ng isang malaki-laking deal. Tutulungan ako ni Mike. Mabubuo ulit ang aking pamilya. Umalma ang ginang. Okay lang, natanggapin mo ang tulong niya, Pia. Pero wag na wag kang magkakamaling magpakasal sa lalaking yon. Bigla siyang naipit sa nagbabanggaang bato. Inay, nasa tamang edad na po ako. Yan din ang sinabi mo sa amin nung magpasya kang sumama kay Cyrus. Na nasa tamang edad ka na at alam mong iyong ginagawa. Pero ano nangyari sa'yo? Iba na ngayon, Nay. I'm older. Older but not wiser. Tingnan mo nga kung anong klaseng tao ang napipisil mong maging pangalawang tatay ni Daniel. Mag-isip-isip ka, Pia. Naubos na ang huling hibla ng pasensya niya. Pakakasalan ko kung sinong gusto kong pakasalan. Natahimik naman ang kanyang ina. Aalis na ho ako. Iuuwi ko na rin si Daniel. Binitbit niya ang bag na may lamang damit ng bata at walang paalam na inakay ang anak papasok ng gate. Kinagabihan payapang natulog si Daniel. Nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdang mabuti ang anak. Unti-unti nagiging kamukha ito ni Cyrus. Ano kaya ang dapat na nangyari kung nalaman ni Cyrus na nagbunga ang maikli nilang pagsasama? Naduwag siyang magkabalikan sila. Kaya itinago niya ang katotohanan hanggat tuluyang maputol ang komunikasyon nila. Pagkatapos ng 5 sulat na bumalik, wala na siyang liham na natanggap buhat dito. Hindi niya alam kung nasaan ngayon ang lalaki. Pero hanggang sa mga oras na yun ay hinahabol siya ng multo ng dating nobyo. Cyrus, patahimikin mo na ako. Hiyaw ng isip niya. Nakatulugan na lang niya ang pag-iyak. Kinawayan ni Pia ang binatilyong si Marky. Anak ito ng may-ari ng bahay na inuupahan niya. Nakangiti naman itong lumapit. Paano'y magkakapera na naman. Pwede mo bang bantayan ngayong gabi si Daniel? May importante lang akong pupuntahan.
Kasama na sa kasunduan ng pagbabayad niya ng 50 pesos. Sure, Ate Pia. Kung tutuusin, pwede niyang iwan sa mga magulang ang bata gaya ng madalas niyang ginagawa. Pero iniiwasan muna niya ang ina. Hindi naging maganda ang pag-uusap nila nitong nakaraang araw. Magpapalamig muna siya. Gasino ng 50 pesos bilang bayad. Malakas ang kutob niyang malaki-laking komisyon na makukuha nila ni Mike sa deal na isasara ngayon. May buyer na raw ang factory ni Mr. Cheng. Ang malas naman ng makakabili. Haniya sa sarili. Bukod sa palugi ay pangit ng pasilidad ng building na yon. Alam niya dahil 100 metro na lang ang layo niyan sa bahay na inuupahan. Others' disadvantage is our great gain. Naalala pa niyang wika sa kanya ni Mike kahapon habang nagbe-briefing ito ng mga gagawin nila sa meeting. Isang mayamang businessman na galing sa ibang bansa ang buyer. Baka nahihibang na. Hindi muna yata binisita ang building bago pumayag na bilhin yon. Nakita ni Daniel ang pakikipag-usap niya kay Marky. Tila nakatunog na ang bata na iiwan na naman siya nito. Aalis po ba kayo, Mami? Oo, anak. May kliyenteng pupuntahan si Mami. Kasama mo naman si Tito Mike? Nang tumango siya ay nakita niyang sumimangot ang anak. Nararamdaman din niyang hindi nito gusto si Mike para sa kanya. Sana si Daddy na lang ang kasama mo. Wala na si Daddy, anak. Nandun na siya sa heaven. Para na naman siyang inuusig ng konsensya. Pati anak ay pinaikot na niya sa kanyang kasinungalingan. Could he ever forgive her someday? Umiling siya. Hindi na darating ang araw na matutuklasan nito ang totoo. Wala na si Cyrus. Wala na siyang dapat ipag-alala. Lamang hanggang ngayon ay hindi pa rin natututunan tanggapin ng anak si Mike. Bago niya nakilala ang nobyo ay marami na ring nanligaw sa kanya. Pero kakaibang reaksyon ng bata sa lalaki. Pasasaan ba't matututunan din itong tanggapin bilang pangalawang ama si Mike? But there is still a problem. Ang nobyo naman niyang ayaw sa bata. Sinabi na nitong hindi niya mapapayagan tumira sa bahay nila ang anak kong sakali. At alam niyang tototohanin iyon ng lalaki. Kapag sinabi nito walang nakakabali. Isinilong muna ni Pia ang mga sinampay bago naligo. Isang simpleng itim na bestidang isinuot niya. Lalo nitong pinatingkad ang abuhan niyang mga mata. And it gave stress to her curves. Kung makikita siya ng kahit sinong hindi siya kilala marahil ay sasabihin ng mga itong dalaga pa siya. Hindi. Dalagang ina. Malungkot na dagdag ng isip niya. Mami, ako ang pipili ng jewelry mo. Hindi na niya ipinagkait sa anak ang sandaling kaligayahan na yon. Inilatag niya sa harap nito ang mangilan-gilan niyang naitatagong alahas. Matagal bago ito nakapili. 3 beses itong dumampot. Pangiti-ngiti sa kanya habang ginagawa yon. Ganoon na lang ang pagkagimbal niya nang iabot ng bata ang napusuan. Her pair of jade earrings, her gold bracelet, and to top it all, her gold ring studded with 3 jade stones. Hindi bagay sa'yo ang sing-sing na yan. Tulala siya habang inaalis ni Daniel sa daliri ang engagement ring na ibinigay ni Mike sa kanya. Bigla siyang kinilabutan. It's too perfect to be coincidental. Lahat ng mga itinuro ng anak ay regalo sa kanya ni Cyrus. Alam nitong mahilig siya sa alahas. The typical material girl she is. Kaya sa tuwing magkakapera ng malaki, ibinibili siya nito ng kahit isang piraso ng alahas. Sandali siyang nag-isip. Bakit nga ba niya binuburo sa jewelry box ang ganitong kagagandang alahas? Panahon na para isuot yun at ibaon sa limot ang mga alaalang dala ng mga ito. Pasimple niyang ibinulsa ang engagement ring. Mamaya na lang niya isusuot. Ipinagpatuloy ni Pia ang pagme-makeup. Maya-maya ay tumunog na ang doorbell. Hinalikan niya ang anak at nagmamadaling pinagbuksan si Mike. The man surveyed her appearance. You're so beautiful, Pia. Iba ang nakikita niya sa mga mata ng kasintahan. Dapat sana ay tumaba ang puso niya. Ngunit natagpuan niya ang sariling nangingilabot. Matuloy kaya ang kasal ni Pia at Mike? At paano kung muling magpakita si Cyrus sa kanila? At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaking tulong sa aking channel. Maraming salamat po.